Ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang India? Hindi ba't di inaasahan ang tanong na yon sa channel tungkol sa kalawakan? Pero iyan ay sa unang tingin lang, sa mababaw na pagtingin. Para sa marami, ang India ay ang malaya at masiglang estadong Goa, may Indian Ocean at mga laging banggag na hippie. Para sa mas bata, ito ang mga kwento ni Kipling kina Mowgli at Rikki Tikki Tavi. Habang pinupunasan ng mga oldies ang luha, maaalala nila ang nakakaantig na awitin mula sa pelikulang Zita at Gita. Ngayon, tatalakayin natin ang India sa ibang konteksto. Lumabas na ang bansa ng mga elepante at mga sagradong baka, ang naging nag-iisang estado sa mundo na nagpadala sa Mars ng pinakamurang interplanetaryong misyon sa kasaysayan ng kosmonautika. Habang binibigkas ito, may isang malungkot na Elon Musk sa isang lugar. Naglaan ang pamahalaan ng India ng 125 crore rupees para sa pagbuo ng aparato na katumbas ng 23 bilyon. Sa kabuuan, ang proyekto ay umabot ng humigit kumulang 74 na milyong dolyar ng US at naisa katuparan lamang sa loob ng 15 buwan. Checkmate sa Europa at Amerika. Mangalyan. Pangalan ng Indianong probe na matagumpay na gumagana sa orbit ng pulang planeta mula noong Setyembre 24, 2014. Ang ibig sabihin ng Mangalyaan ay probe para sa Mars. Nagpasya ang mga Indiano na huwag nang pahirapan ng sarili sa pagbibigay ng pangalan sa aparato. Kahanga-hanga, ngunit ang Mars Orbiter Mission o Mangalyaan ay nagtala ng panibagong record. Isa ito sa kakaunting aparatong agad nakapasok sa orbit ng Mars sa unang subok. Bago nito, tanging European Space Agency lang ang nagtagumpay sa ganito. Ang pulang planeta ay kilala sa pagiging tuso at mapanlinlang. Halos lahat ng mga probe na nasa ibabaw nito o umiikot bilang mga artipisyal na satellite ay madalas nakakaranas ng mga kabiguan. Pero hindi si Orbiter. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nang-ongolekta ng impormasyon tungkol sa planeta at nakapagpadala na siya sa daigdig ng maraming kamanghamanghang larawan ng Mars. Pero una, tungkol sa probe mismo. Ang Mangalyan ay may bigat na 1,337 kilo. Mayroon itong 7 kilo ng kapaki-pakinabang na kagamitan at gasolina. Sa kabuang bigat na ito, mahigit 850 kilo ang inilaan para sa gasolina at napakaliit lang ng bigat ng mga kagamitan. Mga 15 kilo lang lahat. Ang aparato ay may liquid fuel engine, solar panels at iba pang mga gadget na kailangan para sa mga layunin ng misyon. Narito ang ilan sa mga ito. MSM na spectrometer para matukoy ang konsentrasyon ng methane sa atmosfera ng Mars. Alam natin na ang presensya nito ay posibleng magpahiwatig ng organikong buhay sa isang celestial na katawan. Ang LEP ay isang 2 kilong photometer na layong sukatin ang pagkawala ng hydrogen sa atmosfera ng pulang planeta. MENCA ay isang medyo malaking kagamitan na nag-aaral ng pinakamanipis na bahagi ng atmosfera ng Mars, ang exosphere. TIAES ay infrared heat meter na tumutulong gumawa ng mapa ng Mars at kailaliman nito. Makulay na optical na kamera ang MSS, may nakakabit dito na maraming filter. Dahil dito, nakakakuha ang mga astronomo sa mundo ng mas malinaw at detalyadong mga larawan. Batay sa mga kagamitan ng Mangalyan, matutukoy ang mga layunin ng probe habang umiikot ito sa pulang planeta. Pinag-aralan ng aparato ang mga layer ng atmosfera at mineralogical na komposisyon ng Mars at inobserbahan ng orbiter ang mga detalye ng ibabaw nito. Mahusay na isa katuparan ng Indianong probe ang lahat ng gawaing ito. Dapat ding banggitin na dahil sa advanced na onboard computer, naging autonomous na interplanetaryong istasyon ang Mangalyaan na kayang lutasin ang karamihan ng problema ng mag-isa. Kaya, ano nga ba ang nakita ng probe sa Mars? Nagawang makita nito ang maraming bagay na hindi nagawa ng mga sikat na kagamitan ng NASA. Simulan natin sa umpisa. Makikita sa larawan ang bunganga ng pital. Ang 40 kilometrong bunganga na ito ay matatagpuan sa kanyang Afir na ipinangalan sa isang maalamat na mayamang bansa na puno ng ginto at mga hiyas. Pero ang bahagi ng Mars na yon ay hindi marangya. Isa lang itong disyertong mabato na bahagi ng napakalaking sugat sa katawan ng planeta, ang lambak ng Mariner.
Ang kanyon ng Afir, na bahagi ng higanteng network ng mga bunganga at bangin, ay nakuhanan ng orbiter mula sa layong 1,857 kilometro at sa larawan ay malinaw na makikita kung gaano katarik at matarik ang mga pader nito. Ang lalim ng lugar ay humigit kumulang 10 kilometro at ang haba nito ay higit sa 300. Ang mismong lambak ng Mariner ay naitala rin sa mga larawan ni Mangalyaan. Ang masalimuot na sistemang ito ng mga labirinto at bunganga ay 4,500 kilometro ang haba, katumbas ng isang kapat ng paligid ng Mars. Ang lapad ng Titanicong bangin ay 600 kilometro at ang lalim nito ay umaabot ng hanggang 11 kilometro. Parang Marianas Trench ito, pero sa lupa. Makikita sa larawan ang 3 dimensyong proyeksyon ng lambak ng Mariner. Nakita rin ng aparato ang mga kahangahangang crater sa Mars, tulad ng napakalaking impact crater na malapit sa Huygens. 467 kilometrong sinaunang mga hukay na nabuo rito noong unang panahon. Nakuha rin ng kamera ng orbiter sa lente nito ang mga bunganga ng Gela at Komasolo. Hindi makukumpleto ang larawan ng ating maalikabok na kapitbahay kung walang ipinadalang probe na kumuha ng larawan ng pinakamataas na bundok sa solar system, ang Olimpo. Sa larawang ito, mahirap makita ang detalye at mahulaan ang tunay na laki ng bundok. Pero kung ikukumpara, ang mga kalapit na bangin ay parang mga burol na lang. Sa 3D na larawan, mas ramdam mo ang lakas ng bundok Olimpo. Ang bundok na ito sa Mars ay isang matagal ng patay na bulkan na may taas na 26 na kilometro mula sa paanan. Kung ihahambing mo ito sa pinakamalalaking bulkan sa mundo, talagang nakakakaba. Ang diameter nito ay 540 kilometro. Hindi lahat ng bahagi ng mundo ay maaring magyabang ng ganitong kalaking sukat. Ang kaldera pa lang ay umaabot na ng 85 kilometro. Sa tuktok na Olympus, halos walang atmosfera, halos vacuum na ang naroon at ang presyon ay nasa 2% lamang ng nasa ibabaw. Bilang paghahambing, sa Everest, ang bilang na ito ay halos 25%. Balikan natin ang mga bagay na mas maliit kaysa sa Mars. Halimbawa, naitala ng sondang Mangalyaan ang bihirang sandali ng pagdaan ng Phobos sa harap ng Mars. Walang masabi, gandang background para sa batong mukhang insekto. Narito ang isa pang kapansin-pansing larawan. Bulkang Kalasak na Arsya. Ang diametro ng bundok na ito na matatagpuan sa timog kanluran ng Olympus ay 435 kilometro. Ang taas nito ay kaunti lang mas mababa ay sa bato ng mga Diyos 19 na kilometer. At ang kaldera ng Arsya ay mas malawak pa, ang lapad nito ay umaabot ng 110 kilometro. Ang bundok ay puno ng mga kuweba mula sa malalaking pagguho. Ito pa rin ang Arsya, pero ngayon may ulap ng singaw ng tubig na kasama. Puro detalye lang ba ng planeta ang kinunan ng orbiter at hindi talaga ito nakuhanan ng buo? Siyempre, meron ding mga kumpletong larawan ng Mars. Makikikita rito ang yelong takeb sa isa sa mga polo ng planetang ito. At sa larawang ito, makikita mo ang atmosfera ng planeta. Pero lahat ng bagay ay may katapusan. Iniiwan natin ang misyon ng India na patunay na hindi lang Europa at Estados Unidos ang may kakayahan. Kung may nagtatanong kung bakit kailangan ng isang bansang mahirap at nalulunod sa basura ng ganitong probe, ito ang sagot ng isang opisyal ng India. Madalas marinig na hindi kailangan at hindi kayang tustusan ng mahirap na bansa ang programang pangkalawakan.
Kung hindi tayo naglakas loob mangarap ng malaki, mananatili tayong bansang pumuputol ng kahoy at sumasalok ng tubig. Ngayon, masyado nang malaki ang India para maiwan sa makabagong teknolohiya. Ang Bundok Olimpo ay isang maalamat na lugar na kilala ng lahat ng mahilig sa mitolohiyang Griego. Sa tuktok ng Olimpo naninirahan ang mga Diyos, pinangungunahan ng makapangyarihang si Zeus. Sa ating solar system, particular sa Mars, mayroong bundok na may kaparehong pangalan. Walang duda na hindi nakatira roon ang mga Diyos ng Olimpo, ngunit nananatili pa rin itong kamangha-mangha. Ang Bundok Olimpo at ilang bulkan sa rehiyon ng Tarsis ay sapat ang taas para lumutang sa ibabaw ng madalas na bagyong alikabok sa Mars, na naitala na ng mga tagamasid mula pa'y kalabinsiyam na siglo. Ang sasakyang pangkalawakan na Mariner 9 ay napunta sa orbit ng Mars noong 1971 sa panahon ng isang matinding bagyong alikabok na nagaganap doon. Ang unang mga lumitaw matapos humupa ang alikabok ay ang mga tuktok ng bulkan sa Tarsis. Ang mga obserbasyon sa planeta mula sa Mariner 9 ay nagpatunay na ang Nix Olympica na dating tawag sa Bundok Olymp ay isang bulkan. Sa huli, tinanggap ng mga astronomo ang pangalang Olympus Mons o ang karaniwang tawag natin na Bundok Olymp. Itinuturing na ang Olymp sa Mars ang pinakamataas na bundok sa sistemang solar. Bukod dito, isa rin itong patay na bulkan. Ang taas ng bundok ay 26 na kilometro. Ihambing ito sa Bundok Everest sa daigdig na may taas na humigit kumulang 8.8 kilometro. Ang Bundok Olymp ay halos 2.5 beses na mas mataas. Bukod sa taas nito, ang Bundok Olymp ay ipinagmamalaki rin ang lawak ng ibabaw nito. Ang diametro ng bundok ay halos 600 kilometro na may hambing sa lawak ng ilang mga bansang Europeo tulad ng Pransya. Ano kaya ang magiging karanasan sa pag-akyat sa bundok na ito? Ano ang naghihintay sa magtatangkang hamunin ang dambuhalang ito sa Mars? Kailangan muna niyang pumunta sa Mars. Kailangan ng liwanag ng 12 minuto para makarating sa pulang planeta. At ibig sabihin nito, kailangan ng Mars rover ng 12 minuto para matanggap ang signal mula sa daigdig at kumilos. Isipin mong naglalaro ka ng paboritong shooter, pero ang karakter mo tumutukon 10 minuto matapos mong pindutin ang button. Hindi naman ganoon kalapit ang Mars sa daigdig kahit na nasa solar system ito. Kakailanganin ng spacecraft ng mga 7 buwan para sa paglalakbay na ito. Habang lumalapit ka sa pulang planeta, hindi mo mapapalampas ang bundok na Olimpo, isang kamangha-manghang tanawin. Magmumuka itong isang higanteng plataporma, halos perpektong patag na kitang-kita sa ibabaw ng planeta kahit sa kabila ng manipis na hamog. Kung gusto mong umakyat dito, kailangan mong lumapag mismo sa gilid ng mataas na bahaging ito. Kaunti lang ang mga daang pwedeng daanan mula paanan hanggang tuktok ng bundok. Matarik ang mga dalisdis ng Olimpo. Karamihan sa mga bulkanikong anyong, lupa na ito ay aabot sa taas ng Everest. Gayunpaman, mayroong pinakamainam na ruta na dumadaan mula sa hiladang silangang paanan ng Olimpo papunta sa tuktok ng bundok. Halos hindi mo mapapansin ang pag-akyat, mga 5 degree lang, halos hindi mo mararamdaman. Mukhang okay pakinggan. Mas naging madali na ngayon ang ruta mo. Pero wag mong kalimutan na makakagalaw ka lang ng hanggang 8 kilometro bawat oras. Kahit maglakad ka ng 13 oras bawat araw, aabutin ka pa rin ng halos 2 araw bago makarating sa tuktok. Kung ipagpapalagay nating posible ang ganitong pag-akyat at ang paglalakbay ng tao sa Mars, kumbinsido kaming kakailanganin ng manlalakbay ang buong set ng technological na gadget para dito. Siguradong kakailanganin mo ng eksaktong navigation system habang papalapit ka sa tuktok. Pero huwag kalimutan ang pinakapangunahin at pinakanatural na bagay. Dapat may sapat kang baon na pagkain para sa mahirap na paglalakbay na ito. Ang grabidad sa Mars ay nagpapadama sa iyo na parang 2 beses kang mas magaan kaysa sa lupa. Hindi na rin masama yon, lalo na kung iisipin na may 200 kilometro kang lalakbayin. Mas malakas pa ang normal na talon kaysa sa lupa. Malaki ang mababawas sa bigat mo. Kung ikaw ay may timbang na 70 kilo sa lupa, sa Mars ay mahigit 28 kilo na lang ang bigat mo. Magpasalamat ka sa grabidad ng Mars. Pero ituloy natin ang ating paglalakbay. Kapag tiningnan mula sa malayo, parang nagkamali ang barko, lumapag sa maling lugar. Walang 26 kilometrong tuktok sa paligid.
Pero ito ay pandilin lang. Dahil sa laki nito, unti-unting tumataas ang ibabaw ng Olimpo. Ang tuktok ay malayo sa likod ng abot tanaw. Ang pag-akyat ng 5 degree lang ay magpapaniwala sa'yo na parang naglalakad ka lang sa isang patag na lupa, hindi papunta sa pinakamataas na bundok sa solar system. Mas malinaw ang mga bituin sa gabi kaysa sa mga nakikita sa daigdig. Ito ay dahil sa kakaibang komposisyon ng atmosfera ng Mars at dahil na rin mas manipis ito kumpara sa atmosfera ng daigdig. Pansinin ninyo ang ating sariling daigdig. Makikita mo rin ito pero 12 minuto ng mas maaga. Lahat ay magpapaalala sa iyo ng pagiging banyaga ng mundong kinaroroonan mo. Ang langit sa Mars ay may kahel na kulay, pero sa pagsikat ng araw, natyak mong mararanasan habang umaakyat, nagiging asul ito. Sa daigdig, gaya na natatandaan natin, kabaligtaran naman. Matapos ang 2 araw na paglalakbay sa mga kanal ng lava at iwas sa mga bunganga, mararating mo ang tuktok ng Bundok Olimpo. Binubuo ito ng kompleks na mga kaldera, mga palanggana mula sa bulkan na may medyo matarik na pader at patag na ilalim. Sa taas na ito, mas manipis pa ang atmosfera kaya hindi mo makikita ang karaniwang kahel na kulay ng langit. Magiging mas madilim ito, halos parang gabi, na malinaw na makikita ang mga bituin. Isipin mo na lang ang pakiramdam ng isang tao na unang nakaakyat sa Olimpo ng Mars. Dito ipinapakita ang ruta na dumadaan sa Bundok Sharp. Ang berdeng bituin ay nagpapakita ng kinaroroonan ng rover pagkatapos ng biyahe noong ika-15 ng Abril 2015. Ang mapa ay sumasaklaw sa lugar na humigit kumulang 2 kilometro ang lapad. Ngayon, panurin natin ang buhay ng mga robot. Ang istasyon ng ekolohikal na pagmamanman ng rover sa sasakyang pang Mars ay may kasamang mga sensor ng temperatura at halumigmig na nakakabit sa poste ng rover. Ang larawang ito ay close-up ng 2 kulay na mineral na ugat sa isang lugar na tinatawag na Garden City sa Bundok Sharp. Nasaan na ang rover? Hindi ba ito nawala? Makikita ang Mars rover sa larawang ito sa lugar ng Paramp Hills sa loob ng Gale Crater. Sa larawang ito nakuha noong Enero 13, 2015 ipinapakita ang resulta ng mini drill test na kailangan para suriin ang batong Mojave. Alam na ngayon ng rover kung pwede na itong mag-drill sa buong lalim para kumuha ng sample. Sa graph na ito, ipinapakita ang paghahambing sa pagitan ng dami ng organikong chemical na tinatawag na chlorbenzol na natagpuan sa sample ng batong Cumberland at ang dami nito sa mga piraso ng 3 iba pang uri ng Mojave. Makakarating kayo sa ilalim ng sinaunang anyong tubig. Ang mga palatandaan ng dating lagusan ng tuyong lawa sa Mars ay nagpapakita ng tipikal na larawan ng mga sedimentong namuo sa ilalim malapit sa lugar kung saan pumapasok ang tubig sa anyong tubig. Ang seryeng ito ng larawan ay muling binubuo ang heolohiya sa paligid ng Bundok Sharp, lugar ng paglapag ng rover. Ang mga larawan ay binago upang ipakita kung paano maaring maipon ang mga latak sa salit-salitang mga zona. И влажные периоды. Ipinapakita ng larawan ang halimbawa ng manipis na patong-patong, pantay na uri ng bato na matatagpuan sa Paramp Hills na bahagi sa paanan ng Bundok Sharp. Ang ganitong uri ng bato ay maaring mabuo sa ilalim ng makinis na ibabaw ng lawa. Makikita ang mga kristal na hugis rombo sa pinalaking larawang ito ng batong Mars na tinatawag na Mojave. Itong mga katangiang ito ay nagtatala ng mataas na konsentrasyon ng natunaw na asin. Sa larawang ito, ipinapakita ang halimbawa ng crossbedding na nabubuo kapag dumadaan ng tubig sa maluwag na patong ng latak. Sa larawang ito, makikita ang malinaw na guhit ng liwanag at dilim sa loob ng Murray Formation sa Mars. Medyo karaniwan ang ganitong mga guhit kahit hindi pa alam ang pinagmulan. Makikita sa larawan ang mesa sa Murray Buttes. At ang huling larawan ay isang hukay sa lupa ng Mars habang paulit-ulit na pinapaputukan ng laser mula sa Mars rover. Ipinapakita ng pinabagal na pelikulang may 16 na frame kung paano nakakabuo ang paulit-ulit na pagtama ng laser ng isang hukay sa lupang Marciano.
Ang lugar ng lupa na kasama sa larawan ay mga 28 mm ang lapad. Sa pagtingin sa lahat ng inilahad na mga larawan, ang isang tao na hindi pa nakapunta sa Mars ay magkakaroon ng ideya kung anong mga tanawin ang naghihintay sa mga taong maglalakas loob manirahan sa pulang planeta. Hindi masyadong mapagpatuloy ang kapaligiran, di ba? Pati ang panahon, hindi rin nakakatulong. Nakakaalib isipin na maaaring lumipas ang libu-libong taon at magtagumpay tayong gawing parang daigdig ang malikabok nating kapitbahay. Kaya habang hindi pa ito nangyayari, magmadali kayong tamasahin ang tunay na Marsianong. Ang Mars rover na si Curiosity ay nag-record ng 360 degree na high-resolution na larawan ng kanyang kinaroroonan sa Mars nung katapusan ng nakaraang taon. Ang panoramic na eksena ay binuo mula sa mahigit 1,000 larawan mula sa kamerang Mastcam. Sa likod ng rover, makikita ang mga lugar na mayaman sa clay na bato na nagpapakita na noong unang panahon ay may tubig sa Mars. Ang mga larawan para sa paggawa ng panoramang ito ay kinunan simula noong ika-24 ng Marso. Isinagawa ang mga pag-aaral hanggang Disyembre 1, 2019 mula tanghali hanggang alas 2 ng hapon para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-iila. Siguradong narinig yun na ang tungkol sa munting Curiosity. Ginawa ng mga inhinyero mula sa Boeing at Lockheed Martin, ang Mars rover na may bigat na 879 kilo ay umalis mula sa daigdig noong Nobyembre 26, 2011 sakay ng Atlas V541 na raketa at lumapag sa Gale Crater noong Agosto 5, 2012. Sa loob ng 2,674 na araw sa Mars, nakalibot siya ng humigit kumulang 22 kilometro at nakapagpadala ng halos 700,000 na mga larawan. Ang planadong oras ng operasyon ng Curiosity ay 23 buwan sa daigdig. Lumampas sa takdang panahon ang unang manlalakbay sa Mars dahil sa paggamit ng 3 kilowatt na RTG. Nag-overtime siya at hindi umaasa sa solar energy, di tulad ng karamihan sa ibang katulad na aparato. Pagsapit ng 2020 halos 8 taon nang nananatili si Curiosity sa pulang planeta. Ihambing ninyo ang mga larawan ng bagong-bago at handa ng bumiyahe na Mars rover noong 2012 at ang veteranong, balot na maraming taong alikabok sa kalsada na manlalakbay noong 2020. Balikan natin ang kasaysayan ng mahabang paglalakbay ng Mars Science Laboratory na napakabagay na pinangalan ng Curiosity na ang ibig sabihin ay pagkamausisa. Noong 2012 lumapag ang Mars rover sa Gale Crater na ipinangalan kay Walter Gale, isang astronomong mahilig na nagmasid sa Mars noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at naglarawan ng mga kanal na nakita niya sa ibabaw nito. Ang pangunahing interes at layunin ni Curiosity ay ang gitna ng malaking bunganga. Mas eksakto, ang tuktok na nakausli mula sa gitna nito na tinatawag na Bundok Sharp o kilala rin bilang Bundok Iolida. Mahirap na nga ang pagdala ng rover sa Mars, lalo na ang mapaakyat ito sa tuktok ng bundok. Delikado ang ruta, pero dahil sa mga litrato ng rover at mula sa orbit, nagawa ng mga espesyalista ang 3 dimapa ng lugar. Nahanap ang pinakamainam na ruta na may ilang pwedeng bisitahing punto ng interes. Ang unang ganong lugar ay ang kapatagang Yellowknife Bay. Ang ibabaw dito ay minsang napuno ng mga sedimentaryong bato na dinala ng mga agos ng tubig mula sa gilid ng bunganga ng gali. Dito nabuo ang isang kapaligiran na angkop para sa buhay ng microbayo na halos tiyak na umiral dito noong unang panahon. Ang mabatong gulod ng Point Lake ang nagsilbing natatanging hangganan sa pagitan ng Yellowknife Bay at Paramp Hills. Mga 1 metro ang taas ng maliit na gulod na ito, ngunit ito ay maaaring maging malaking problema para kay Curiosity. Dahil masyadong matarik ang orihinal na direksyon, napagpasyahan na dumaan ang rover sa Mars sa mas maginhawang ruta. Si Curiosity ay umaiyak pa. Napunta siya sa Paramp Hills sa paanan mismo ng Bundok Sharp. Sunod ay ang kahangahangang tanawin ng Kimberley Formation. Ang mga batong na itala rito ay patunay ng sapat na malaking reserba ng tubig sa bunganga.
Dito, napunta ang rover malapit sa mga nakausling mineral na ugat ng Garden City. Mahalaga sa agam ang mga larawan ng anyong ito dahil malinaw nitong ipinapakita ang pagkakabiyak ng ugat sa makikitid at malalalim na bitak. Whale rock o bato ng balyena. Ito ay isang malinaw na halimbawa sa aklat-aralin ng heolohiya ng crossbedding o cross-stratification ng mga patong ng bato. Ipinapakita ng phenomenon na ito ang pagbuo ng mga patong sa loob ng isang layer na nakatagilid sa pangunahing patag. Dahil dito, ang sedimentaryong estruktura ay halos pahalam na unit na may nakatagilid na patong. Ang ganitong epekto sa bato ay dulot lang ng tubig o hangin. Maligayang pagdating sa susunod na punto ng ruta ng Bagnall Dunes. Kapansin-pansing iba ang tanawin dito kaysa sa nakita natin kanina. Maaring sabihin na ito ay nagiging tunay na tila hindi sa daigdig, particular na namumukod tangi ang Namib Dune na may taas na humigit kumulang 4 na metro. Ito ang kauna-unahang mga larawang nakakuha ng mga burol ng buhangin sa labas ng mga disyerto sa daigdig. Sa kabila ng hindi kapanipaniwalang ganda ng mga lugar na ito, may taglay na panganib ang mga buhangin. Nahihirapan si Curiosity na hindi maranasan ang sinapit ng Mars rover na si Spirit. Noong Mayo, 2009 naipit siya sa isang patibong ng buhangin at hindi na siya nakalabas. Ang huling komunikasyon ni Spirit sa daigdig ay noong ika-22 ng Marso, 2010. Matapos malampasan ng panganib, daraan si Curiosity sa mabatong talampas ng Murai Buttes. Doon mismo, binati ng manlalakbay ang sarili sa ika-4 niyang kaarawan sa pag-awit ng sikat na kantang Ingles. Siyempre, sumali rin sa pagbati ang lahat ng manggagawa ng NASA na taos pusong nag-aalala para sa kanilang alaga. Sa wakas, bumaba ang rover mula talampas at bumalik sa Bagnall Dunes kung saan hinarap nito ang burol na Ogunquit Beach. At ngayon, tunog ng tambol, nasa paanan na ng bundok Sharp si Curiosity. Ang lugar na ito ay tinatawag na Vera Rubin Ridge. Nabuo ang kakaibang heolohiya ng lugar na ito dahil sa hangin. Sa tuktok ng burol, makikita mo ang buong landas na dinaanan na ng Mars rover. Sa lugar na tinatawag na Glen Tiff, nagpahinga sandali si Curiosity at nag-selfie. Nawala ang lahat ng hinala tungkol sa tubig sa Mars nang dumating ang Mars rover sa Till Reeds. Isang napakalayong planeta na matagal nang kinahuhumalingan ng mga tao na tirhan ito at hindi ito nakapagtataka. Kahit kulang ito, marahil ito lang ang lugar sa labas ng daigdig na maaaring mapasakamay ng ating unang tagapaglakbay sa malapit na hinaharap. Anong mga hamon ang haharapin ng mga pipiling iwan ang daigdig at simulan ang paninirahan sa pulang planeta? Katulad ng lahat sa daigdig, kailangan din nila ang mga karaniwang kailangan sa araw-araw. Pagkain, tubig, pirahan at pansariling proteksyon. Sa madaling salita, damit. At dahil ang atmosfera ng Mars ay binubuo ng 5% carbon dioxide, 4% nitrogen at argon, hindi rin nila kayang mabuhay ng walang oxygen. Magsimula tayo sa sangkap kung saan nagsimula ang ating buhay, tubig. Sa Mars, sinasabing walang tubig at gaya ng maaari mong mahulaan, hindi rin madali ang magdala nito doon. Ipinahayag naming alamat lang ang kawalan ng tubig sa planetang ito na napatunayan ng Phoenix noong Hulyo 30, 2008 nang makahanap ito ng tubig sa sampol ng lupa sa Mars. Tulad ng Phoenix, kailangan hanapin ng unang tagapaglakbay ang tubig sa kailaliman ng tunay na mabagsik na planetang ito. Natuklasan ng Mars Rover Opportunity ang mga mineral na hindi mabubuo kung walang tubig. Ang tubig sa Mars ay umiiral bilang yelo sa mga polar na takib, pati na rin sa cryosphere sa mababaw na patong ng permafrost. Mayroong hypothesis na may mga reliktong lawa sa ilalim ng mga polar na takib ng Mars. Dati, hindi natin akalain na posible ito, pero ngayon ay mayroon na tayong mga litrato ng totoong hamog na gawa sa singaw ng tubig sa Mars. Sa totoo, isa pa itong pinagkukunan ng tubig. Nagawa na ng mga siyentipiko ang kakaibang dehumidifier na kumukuha ng tubig sa hangin.
kaya sa tsorya, hindi na mauhaw ang ating mga kolonista. Paano naman ang pagkain? Bagamat malayo pa tayo sa pag-aalaga ng mga hayop sa mga kondisyon sa Mars, kaya naman nating magtanim ng patatas at iba pang gulay. Makakatulong sa atin dito ang mga greenhouse. Mga greenhouse din ito pero gawa sa aerogel, hindi kahoy at plastic. Ginagamit na ito ngayon sa mga Mars rover para hindi sobrang lumamig ang mga mahahalagang bahagi sa malamig na gabi sa Mars. Ang kakayahan nitong mag-insulate ng init ay hanggang 7.5 beses na mas mataas kaysa sa styrofoam at halos transparent pa ito, mas magaan din. Ang dome na gawa sa ganitong material na ilang sentimetro ang kapal ay kayang painitin ang imitasyong lupang Martian dito sa daigdig at suportahan ang buhay ng halaman kahit walang dagdag na pagpainit. At ang materyales para sa paggawa ng aerogel ay karaniwan lang. Ito ay buhangin na sagana sa Mars. Habang wala pang greenhouse sa Mars, dapat muna tayong makontento sa pagkain galing Earth. Kung walang oxygen, walang silbi ang mga plano sa kolonisasyon. Paano tayo mabubuhay ng walang oxygen sa atmosfera kahit ilang taon? Dito, babalik tayo sa simula ng video at alalahanin na 75% ng atmosfera ng planeta ay binubuo na ng carbon dioxide. At ito, gaya ng alam natin, ay naglalaman ng oxygen. Kaya naisip at nagawa na ng mga siyentipiko mula sa MIT ang isang makinang gagawing oxygen ang carbon dioxide. Tinatawag ang teknolohiyang himala na MOXIE. Magaganap ang conversion sa dalawang yugto. Sa una, iipunin at ikokompress ang carbon dioxide. Sa ikalawang yugto, sa pamamagitan ng electrolysis, ito ay nagiging carbon monoxide at atomic oxygen na kalaunan ay bumubuo ng molecular oxygen. Saan tayo titira? Para sa matatapang, kahit kubo ay paraiso. Pero ang tanong ay hindi lang ang babae sa nobyo, kundi pati na rin ng mga magiging naninirahan sa planeta at ng mga siyentipiko. At dito, dapat nating balikan muli ang kasaysayan na madalas nauulit, lalo na ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Dati silang nakatira sa mga kuweba o lugar na may pader at bubong. Malamang, ang mga unang Martian ay kailangan ding tumira sa mga ginawang kuweba at lagusan. Sa ilalim ng ibabaw ng Mars lang, maaring pansamantalang makaligtas sa matinding klima at radyasyon ng planetang ito. Pagkatapos ng mga kuweba, nagpatayo ng tirahan ng ating mga ninuno. Kaya bakit hindi rin tayo magtayo ng mga bahay doon kapag medyo nasanay na tayo sa Mars? Nalaman na ang lupa sa Mars ay sa pangkalahatan ay angkop para sa paggawa ng mga materyales sa konstruksyon at nalutas na rin ito ng NASA. Plano nilang lagyan ng polymer na plastic ang mga ladrilyo, ilagay sa microwave oven at makagawa ng gusali na may makakapal na pader. Kahit kaya magpatayo ng sariling bahay, mas mahirap ang usapin ng personal na proteksyon. Sa kondisyon sa Mars, halos imposibleng gumawa ng protective suit. Kaya dapat nating ayusin ito dito sa planeta natin. Kailangan nating gumawa ng espesyal na kasuotan na magbablock ng radyasyon at magpapainit sa tao. Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Sa Earth, may layer ng atmosfera na ilang kilometro ang kapal sa taas natin na laging nagbibigay ng pressure sa katawan natin at palagi tayong lumalaban dito. Sa Mars naman, halos walang atmospheric pressure, kaya tiyak na magbabago ang mga buto at kalamnan ng mga astronaut. Sa kalawakan, bumababa ang bone density ng 1% at ang muscle mass ng 3% bawat buwan. Para sa paghahambing, sa Earth, ang matatandang tao ay nawawala ng parehong dami ng lakas ng buto at kalamnan sa loob ng 1 taon habang sila'y tumatanda. Ang ganitong pagkawala ay maaring hindi malaking problema sa kalawakan dahil sa kawalan ng grabidad, kayang gumawa ang mga tao ng mga pambihirang gawang tila lampas sa normal na lakas ng tao. Gayunpaman, kapag bumalik sa isang kapaligiran na may grabidad, ang pagkawala ng kalamnan at buto ay nagpapababa ng pisikal na kakayahan at lubos na nagpapataas ng posibilidad ng bali. Sa ngayon, pisikal na ehersisyo pa lang ang solusyong alam ng siyentipiko sa problemang ito. Ang mga astronauta sa ISS ay nag-ehersisyo ng humigit kumulang 2.5 oras bawat araw. At kahit na ganon karami ang ehersisyo, bumababa pa rin ang pisikal na kondisyon ng mga astronauta ng 25% sa loob lamang ng 6 na buwan. Kaya malamang na darating ang mga tripulante sa Mars na medyo mahina at marupok ang kalagayan. Ang ikinababahala ay kung hindi nila magagawang ibalik ang dating lakas at tibay ng kanilang mga buto habang nasa ibabaw ng Mars, baka hindi na sila makabalik sa bahay.
Patuloy ang mga siyentipiko sa paghahanap ng paraan para mapanatili ang kalusugan ng astronaut sa matagalang biyahe sa kalawakan gaya ng pagpunta sa Mars. Halimbawa, patuloy ang pagsubok gumawa ng mga kagamitan na kayang tularan ang gravity sa Earth. Kawili-wili rin ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga tinatawag na exoskeleton. Ang bunga ng pagsisikap ng sangkatauhan sa paggalugad sa Mars ay ang terraforming o ganap na pagbabago ng ibabaw at atmosfera ng planeta. Maaring tumagal ito ng hindi lang siglo, kundi ilang libong taon pa. Napakahabang panahon yan para sa isang tao, hindi ba? Pero ano ba ang halaga ng mga siglong ito kung ang layunin ay napakalawak at napakadakila? Ang mahalaga ay maniwala tayo na para sa atin mga tao, walang imposible. Hindi tumitigil ang sangkatauhan at ang mga bagay na kahapon ay tila hindi natin kayang abutin na yon ay bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Salamat sa panonood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like at huwag kalimutang mang-arap. Tandaan ninyo, ang mga pangarap sa huli ang bumubuo ng ating realidad. Narito ang mga tekstura na inaral ng Curiosity rover sa buhanginan ng Mars. Makikita sa larawan ang dalawang sukat ng alon sa buhangin. Sa larawang ito, makikita ang burol irison, isang madilim na burol na umaangat ng 16 na talampakan sa ibabaw ng mga patong-patong at lantad na pulang materyales sa mga dalisdis ng bundok Sharp. Narito ang isang mapa kung saan makikita ang rutang tinahap ng Curiosity rover mula sa lugar kung saan ito lumapag noong Agosto 2012 hanggang sa kinaroroonan nito noong Hulyo 2017. 1750. Pati ang planong ruta papunta sa daddad na geological na patong ng bundok Sharp. Akala mo ba walang mga buhanginang parang sa Earth sa Mars? Nagkakamali ka. Tingnan mo, Nathan Bridges, isang buhanginan sa bundok ng Mars. Isa ito sa mga hintuang pananaliksik ng kampanya para sa pag-aaral ng mga aktibong buhanginan sa Mars. Nathan Bridges, 1966, 2017. Ang misyong ito, mayroon ding mga natataning ipo-ipo sa pulang planeta. Sumasayaw ang mga ipo-ipong alikabok sa sunod-sunod na mga larawan na kuha noong Pebrero 12, 2017. Dumaan ang ipo-ipong alikabok malapit sa buhangin ng burol ng Mars. Panurin ninyo, isang ipo-ipong alikabok sa Mars sa loob ng crater ng Gale, Sol 1,577. Sobra na ang impormasyon na yon, kaya ililipat na lang natin ang kwento sa susunod na video. Para lumabas iyon, gawin ang mahiwagang tatluhang ritual. I-hover ang cursor sa thumbs up na icon sa ilalim ng video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang kampanilya para ma-on ang notification sa bagong content. Pindutin lang ang button at i-click ang kampanilya. Gawin nyo ito para siguradong gagantimpalaan kayo ng universo. Salamat sa inyong atensyon at hanggang sa muli nating pagkikita.